Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mapagmalupit na mister. Ay nako, Regina, hindi mo ba inaalagaan itong asawa mo? Tingnan mo, nangangalumatan na. Palibhasa ay puro higalang ang inaatupag mo. Kita mo tong anak ko, nangangayayat na. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, busugin mo siya sa pagmamahal, pero parang konsumisyon pa yata ang natatanggap nito sa'yo. Aba, Regina, umayos ka. At kapag mas lalo mo pang pinababayaan ang asawa mo, makakasakit siya niyan. Sa huli, ikaw ang magiging kawawa. Nakayuko si Regina habang tinatalakan ni Aling Marimar. Tinatanggap na lamang ng babae ang mga sermo ng biyenan kahit sagad na siya sa pang-aalipusta nito sa kanya. Pinipigil niya ang sariling hindi sumagot. Baka kapag sinagot pa niya ang matanda, mas mapahaba lang at mas lumala ang sitwasyon. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Yun na lamang ang tanging niyang magagawa para di sagutin ang matandang hukluban. Nay, ayos lang naman ho ako eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Mahal na mahal ako nitong commander ko eh. Mwah! Hindi ba? Lagi nga akong pinagluluto na masarap nito eh. Kasing sarap ng kabibi niya. Sumama ang timpla ni Regina sa sinabi ng mautog niyang mister. Hinima siya nito sa braso ngunit malakas siyang napadaing sa sakit ng hipuin nito. Bakit napatili yan? Ang arte-arte. Akala mo naman kung sino kagandahan. Nilalambing ka lang ng asawa mo eh. Inililis ni Regina ang long sleeves. Kitang-kita na may namuong sugat at pasa sa kanyang braso. Napangiwi pa lalo ang babae ng pigay niyo ni Richard. Mas umalingaw-ngaw ang boses ni Regina sa sakit. Itago mo yan! Itago mo! Mahinang binulungan siya ni Richard sa puno ng kanyang tenga. Madali niyang ibinalik ang long sleeves upang matakpan ang namuong pasa at sugat sa braso. Anong meron dyan sa braso mo, Regina? At ang nakagat ng nauulol na aso sa pamimilipit mo sa sakit? Napailing si Regina sa matanda. Mangiyak-ngiyak siya habang hinihimas ang nasaktang braso. Nagsalubong ang kilay na matandang biyenan nang hindi siya kaagad tumugon. Paika-ikang nilapitan siya ni Aling Marimar at dinutdot ang sintido ng babae. Ikaw, babae ka! Napaka-OA mo! Wala naman palang masakit sa iyo titili-tili ka pa dyan. Ang arte-arte mo! Alam mo ba yon, ha? Ang arte-arte mo, lintik ka! Nay, tama na yan. Nasasaktan na si Regina oh. Kagad na humarang si Richard sa pagitan ng ina nito at asawang nasasaktan na sa pagdidiin gamit ang hintuturo ng kanyang nanay sa sintido ni Regina. Kaartehan lang naman ng alam ng babaeng yan, anak eh. Wala namang utak. Hindi man lang ginagamit ang kokote. Puro hangin lang ang laman. Ewan ko ba at bakit mo pinakasalan yan? Napaka-OA. Nakakainis. Pasimpleng niyakap si Regina ni Richard. Tapos ay hinahagod ang likuran upang tumigil na siya sa pagikbi. Hindi na matiis ng babae ang hindi ilabas ang emosyon niya sa nangyayari. Pakiramdam niya, pagod na siya. Yung utak niya, yung puso niya, ang katawan niya. Pero lahat ng yon nababaliwala dahil sa mag-inang mahirap makaunawa ng sitwasyon. Sige na po, Nay. Lalarga na po kami. Dumalaw lang naman po kami para kumustahin si tatay pero nasa ospital naman po pala. Pakisabi dyan sa asawa mo, kapag sa susunod na dadalaw kayo ulit dito ha, pakidala naman yung utak niya. Naiwan niya yata sa bahay niyo eh. Puro kaartehan lang ang nasa katawan. Kumalma na ng bahagya si Regina. Puro singhot na lang siya ng sipon habang pinapali sa mga luha sa kanyang mga mata. Ipinusod din ng babae ang nagulong buhok. Pasensya ka na anak ka. At wala dito ang tatay mo. Di pa nakakauwi ang tatay mo gawa ng nasa ospital pa siya. Dalawin mo man lang sa center. Sumaglit ka doon. Etong asawa mo, iwan mo na lang sa bahay. Ang tanga-tanga eh. Aarte na naman siya doon.
Baka mas lalo lang lumala ang sakit ng ama mo kapag isinama mo pa siya doon. Pinagbuntunan na naman siyang muli ng biyenan kahit nananahimik na. Hindi na niya kaya pang magtimpi. Nilulon na lamang ni Regina ang sariling laway at saka malakas na napabuntong hininga. Si Regina naman ang nakita mo, Nay. Iwan ko ba anak? Kahit kailan sa tuwing nakikita ko talaga yung babaeng yan, kumukulo ang dugo ko sa kanya. Naaalibadbaran ako kapag nakikita ko yung pagmumukha niyan. Parang tinusok ng napakaraming karayom ang dibdib ni Regina sa binitiwang salita ng kanyang biyenan. Kinagat ni Regina ang pang-ibabang labi nang sa gayoy mapigilan niya ang bugso ng nararamdaman. Kating-katina ang dila niyang sagutin ng matandang hukluban. Gusto niyang supalpalin ito ng sagot ng sa gayon, makatikim naman ng kahit kaunting verbal na sakit ang matanda. Gaya ng nangyayari sa kanya. Pailalim niyang tiningnan si Aling Marimar. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Lumipat ang tingin niya sa asawang si Richard. Mas nasindak siya nang tingnan siya ng masama ng mister. Tila nagbabanta ito sa kanyang huwag ituloy ang masama niyang binabalak sa ina nito. Subukan mo lang sumagot sa nanay ko. Makikita mo. Makakatikim ka sa akin sa bahay. Pabulong ngunit may pagbabanta sa bawat salita ng lalaki. Napalitan ng takot ang itsura ni Regina. Mas inalala niya ang kayang gawin ng asawa kapag nandun na sila sa bahay. Tinitiis na lamang niya ang masasakit na salitang lalabas sa bibig ng matanda hanggang sila ay makauwi. Tahimik na si Aling Marimar matapos siyang pagsalitaan nito ng kung ano-anong mga katagang nakamamatay sa dibdib. Inaya na kasi ito ng anak na si Richard na magminindal o merienda. Pinainom na din ni Richard ito ng gamot. Oras na din kasi ng pagtulog ng matanda. O sige, Nay. Aalis na po kami ni Regina, ha? Okay lang kayo dyan? Tatawagan ko na lang po si Bunso para mabantayan kayo. Kasi naman nasa na ba yung batang yun? Alam naman niyang may mahinang tao dito iiwan pa niya. Ay nako, wag mo kong alalahanin anak. Babalik din niyang si Richie dito. Mahilig man yung gumimik at mambabae tuwing gabi pero parang kalapati lang yun babalik agad kapag nakuha na niya ang gusto niya. Hayaan mo siya. Kaya na ng batang yun ang sarili niya. Yang babaeng yan ang alalahanin mo, Richard. Pabalikin mo lang yan dito kapag naisilid na niya ang utak niya sa ulo niya, ha? Puro hangin Huwag na huwag mong isasama yan dito hanggat hindi nagkakalaman ang ulo niyan. Nandidilat na nang iinsulto pa ito sa manugang. Nangilid muli ang mga luha ni Regina. Nauna na siyang lumabas bago pa man may masabing hindi maganda kay Aling Marimar. Uy, Dej! Saglit lang naman! Bakit ba nagmamadali ka, ha? Pabalibag niyang isinara ang pinto. Dinig na dinig ang pagbalya ng stainless na pinto sa buong bahay na nagpairita sa matandang masakit magsalita. Aba, nagdadabog kang lintik ka, ha? Akala mo kung sino kang magaling, Huwag ka nang bumalik dito, babae ka! Nieta ka! Wala kang respeto! Boba ka na nga! Bastos ka pa! Pweh! Wala kang respeto sa matanda! Dumiretso si Regina sa motor ng asawa at masama ang loob na umangkas doon. Dinukot niya sa bulsa ng kanyang pantalon ng panyo. Pinunasan niya ang nalalaglag niyang luha sa mga mata. Saka napaihip-buga ng hangin. Tinibayan niya na lamang ang dibdib. Di kalaunan dumating din ang asawa niyang si Richard. Mabagsik ang mukha nitong sinalubong siya at hinawakan ng mahigpit sa brasong may pasa. Anong ginawa mo, ha? Tumaas sa magkabilang balikat ng babae dulot ng gulat at takot sa pagsinghal nito sa kanya. Hindi ko naman sinagot ang nanay mo, Lumabas na lang ako ng bahay. Ano bang mali ko, aray? Pumiksi si Regina nang pigain siya nito sa braso ng mahigpit. Napapanguwi siya sa sakit. Hindi mo nga sinagot, pero anong ginawa mo? Umakto ka ng wala sa hulog. Hindi mo man lang binigyan ng kahit kaunting respeto si Mama? Chard, nasasaktan ako. Please, aray,
Itiwan mo ako, Chard! Yari ka sa akin pag-uwi natin. Oh, yakap! Sumakay na din sa harapan si Richard na magmamaneho ng motorsiklo. Nanginginig na niyakap ni Regina mula sa likuran ng asawa. Higpitan mo ang pagyakap. Aba, bibilisan ko to. Baka tumilapong ka dyan. Di ko na kasalanan kung mamamatay kang tanga, ha? Umiling ang lalaki sa init ng ulo nito. Pinihit na ni Richard ang mando ng motor. Binuhay nito ang tambutso. Naglabas ito ng puting usok na nagkalat sa paligid. Galit na galit ang motor ni Richard gaya ng nararamdaman nito ngayon. Pinadyak niya ang brake at pinaharurot na ni Richard ang motor. Mas kumapit si Regina sa tiyan ni Richard. Napapikit siya sa sobrang bilis ng andar ng motor ng lalaki. Kamuntikan na nga mahulog ang babae nang mag-overtake ang motor nila sa naglalakihang truck. Gusto pa ngang pailalimin ni Richard sa truck para maunahan ito. Chard, bagal-bagalan mo naman. Ano ba? Wala namang naririnig ang lalaki kundi harurot lang ng motor nito. Hinahamon pa ni Richard ng karera ang isang motor na naka-NMAX. Mayabang na sumagot ang nasa kabilang kalsada. Nag-ubusan sila ng gasolina. Saway naman ng saway si Regina. Inaawat niya si Richard na ihinto ang motor, kundi ay baka madisgrasya sila. Ngunit nakasara lang ang magkabilang tenga ng asawa. Iniisip nito ay maunahan ng kalaban na naka-NMAX. Ang yabang mo, ha? Sige, titirahin ko yung NMAX mo. Tingnan lang natin kung sino ang hari ng kalsada sa atin ngayong gabi. Sinubukan ni Richard banggain ang naka-NMAX. Subalit, nag-overtake naman ito sa kabilang sasakyan. Napatili ng malakas si Regina. Napapikit siya na baka mabunggo sila dahil sa hindi marunong magminor ang asawa. Chard, bababa tayo! Yung truck! Ah! Malakas na ipinihit ni Richard ang kambyo ng motor. Ibinalandra nito ang motor sa gilid bago pa sila sumalpok sa papasalubong na truck. Binuhay muli ng asawa niya ang motor nito. Hindi pa ito nagpaawat. Gusto nitong hulihin ang motor na naka-NMAX kanina. Ngunit huli na. Hindi na nakita pa ni Richard ang motor na naka-NMAX na hinamon nito. Ilang saglit pa, nakarinig ng wangwang ang mag-asawa. Hinahabol na sila ng mga pulis. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Naihilamos na lamang ni Regina ang kamay sa mukha habang tinatanggap na baka makulong sila sa bilangguan. Naabutan sila ng mga otoridad habang yung hinamon ni Richard ay mabilis na tumakas. Diretso police station sina Richard at Regina. Wala pa kayong mga helmet. Doble-doble ang magiging kaso nyo niyan. Hindi nyo pa itinigil kaagad yung motor nyo. Tinakbuhan nyo pa kami. Sir, baka naman pwede natin pag-usapan to. Sagot yun na kami, oh. Nangangako po kaming hindi na mauulit to. Ito kasing asawa ko, eh. Pinapabilis niya yung takbo ng motor namin. Di ko naman po talaga kasalanan, eh. Nanlaki ang mga mata ni Regina sa pagsuplong sa kanya ng mister. Chard, anong pinagsasabi mo? Ikaw nga yung sinasawit ka. Huminto sa pagsasalita si Regina nang pandilatan siya ng mga mata ng asawa. Sinindak na naman siya nito para hindi makapagsalita. Totoo ba to, Mrs.? Tinanong siya ng isang police officer. Napipilitang tumango naman si Regina nang tingnan siya ng masama ni Richard. Yumuko na lamang siya at tinayaang may tumakas na luhas sa kanyang mga mata. Mister, Mrs., may nilabag kayong batas eh. Nararapat lang na pagbayaran nyo yon sa loob ng kulungan. Sige na, pasok nyo na yung dalawang yan sa loob. Sir, bakit kasama ako? Inamin na po ng asawa ko na siya ang may kasalanan, ah. Huwag yun man po gawin sa akin to. Aaminin ko naman kung ako yung may kasalanan, eh. Mister, kitang-kita naman na ikaw ang nagmamaneho ng motor. Isa pa, bakit mo sinisisi sa misis mo? May sarili kang desisyon para magminor o bagalan ng takbo ng motor mo. Nakipag-unahan ka ba kanina sa motor ng NMAX eh? Kala mo hindi namin nakita yon? Natameme si Richard. Wala na itong nagawa kundi tanggapin na makulong kasama siya. Kinaumaga na sila pinakawala ng mga pulis matapos magpiyansa ng malaking halaga.
kinumpronta ni Regina ang asawa paglabas nila ng selda. Dapat hindi ka na naghamon eh. Tapos ako pa yung hinulog mo sa kanila. Hindi ko naman kasalanan, Chard eh. Hindi ba? Ikaw nga nagpatiuna dun sa naka-NMAX eh. Bakit ako yung tinuturo mo sa mga pulis? Chard, asawa mo ko. Bakit mo naman nagawa sa akin yun? O bakit? May angal ka? Hindi naman sa ganun, Chard. Ang sa akin lang naman eh, natulog tayo ng isang buong gabi sa kulungan. Nagbayad pa tayo ng mahal. Wala na tayong bigas, Chard. Saan din tayo kukuha niya ng pambayad natin sa kuryente, sa tubig, sa wifi? May trabaho pa naman ako bukas ng work from home. Ano bang ginawa mo kasi? Huwag mo namang ibuntong sa akin ang sisi. Lahat na nga ginagawa ko pero ganyan ka pa rin. Inakmaan siya ni Richard. Napapikit at napailag naman ng bahagya si Regina. May trauma na ang babae sa mga kamao ng asawa kaya kinakabahan siya palagi kung dadapo ba ang bakal nitong mga kamay sa kanyang mukha. Nanginginig na palihim na tumingin si Regina kay Richard. Ang mga guhit nito sa noo ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Lalo na ang matalim nitong kilay na salubong. Nag-aapoy ang dalawang pares nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Nakababang kurbado ang labi. Gigil na gigil din ang panga nito. Nagmistulang isang mabangis na halimaw ang kaharap ni Regina ngayon. Iniisip niya para itong mga ngain ng buhay sa mga tingin nito sa kanya. Huwag mong subukan ang pasensya ko, ha, Rina? Mainit ang ulo ko. Baka sa'yo ko ibunton lahat ng galit ko sa tarantadong naka-NMAX na yon. Sa mga pulpul na pulis na nanghuli sa atin. Aba, manunumbat ka pa, ha? Ikaw naman ang nagpasimuno. Malakas na sinuntok gamit ni Richard ang kamuo ang lamesang namamagitan sa kanila. Mas lalong napatili si Regina sa gulat. Lumundag ang puso niya sa sobrang kaba sa mister. Sinabing huwag mo ako subukan eh. Mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Di na ako makakatulog nito sa inis. Sa kulungan nga, hindi ako makatulog eh. Buti may isang parak doon na inalok ako ng Yose. Sandaling hindi nakakilo si Regina. Natulala siya sa masamang pag-uugali ng mister. Para lang nakapako ang mga paa nito sa sahig. Kada may sasabihin nito, nangangatog ang kanyang dalawang tuhod. Dagdag pa na malakas ang boses ng asawa na animoy naka-automatic na naka-megaphone. Oh, anong tinutunga-tunga mo dyan? Bilisan mo na! Muli ulit siyang inakmaan ni Richard kaya dali-dali na siyang kumilos. Tarantang-taranta si Regina habang ginagawa ang ipinag-uutos nito. Mula sa pagsasali ng tubig sa heater, sa pagsaksak nito hanggang sa paglalagay ng black coffee powder, creamer at asukal sa tasa. Ano ba? Matagal pa ba yan? Napalundag muli ang puso ni Regina sa gulat nang marinig ang boses ng mister. Teka lang, hindi pa kumukulo yung tubig eh. Hintay ka lang saglit, Chard. Napakatagal naman yung pagkulo ng tubig na yan. Natutuyo na lalamunan ko, oh. Putik! Halos mapuno kasi ng tubig ang nailagay ni Regina sa heater, kaya matagal pang kumulo. Isasambot niya din kasi ang natitirang tubig sa paliligo niya pagkatapos niyang timplahan ng kape ang mister. Teka lang, malapit na to. Kaunting hintay na lang. May tonong pakikiusap ni Regina. Binabantayan na niya ng tingin ang heater. Umuusok na rin ang loob nito. Hinihintay na lamang niya ang pagtunog ng click, hudyat na tapos na ang pagkulo ng naturang aparato. Saglit na lang talaga. Eto na, saglit na lang. Paulit-ulit na niyang sinasabi yun para malaman ng asawa na nagpapakulo pa siya. Nakaupo na siya ng Indian seat habang binabantayan ng heater na mailipat sa kulay berde ang pula nitong ilaw na kumukulo pa. Kapag nagkulay berde na yon, hudyat na tapos na ang pagpapakulo. Ang tagal! Ano ba? Kaunting-kaunting, minuto na lang, Chard. Pairalin mo naman kahit kaunti ang pasensya. Aray! Nagpantig na ang mga tenga ng lalaki. Naputol na ang kakarampot nitong paghihintay sa kape.
Maras nitong sinabunutan ang nakapusod na buhok ng asawa. Malakas na napatili si Regina. Mangyak-ngyak siya habang itinatayo ni Richard mula sa pagkakasabunot. Sasaktan ako, Chard! Ay! Tagal-tagal mo. Nag-iinit na ang puwet ko sa upuan eh. Wala pa rin niyang kape na yan. Ang dali-daling timplahin niya na. Bakit hindi mo magawa? Chard, tiwan mo ang buhok ko. Ang sakit! Mas lalong nairita si Richard sa boses ng commander. Lumingon ito at nakita niya ang tasang may lamang itim na kape, creamer at asukal. Hinawakan niya ang handle ng tasa. Itinapon ni Richard ang laman ng tasa sa mukha ng babae. Inihilamos ang laman noon sa mukha ni Regina. Yan! Sayong-sayo na yung kape mo na yan! Ano? Kainin mo! Sige! Pilit na nagpupumigla si Regina. Nahilam siya sa pulbo ng kape, creamer at asukal na inihilamos sa kanyang mukha. Hindi siya makawala sa lakas ng mister. Hindi pa nakontento ang kanyang mister. Nang marinig ni Richard ang pag-click ng heater, hinugot nito yon mula sa pagkakasaksak sa power extension cord. Kulang pa! Ito! Malakas na humiyaw sa sakit si Regina nang makaramdam ng pagkapaso sa balikat. Binanlian siya ni Richard ng kumukulong tubig na mula sa heater. Nagtatarang ang babae. Gusto niya nang makawala sa pagkakasabunot sa tarantadong mister. Sinubukan niyang hablutin ang mukha ni Richard gamit ang matatalis na kuko. Nagtagumpay si Regina. Sumigaw sa sakit ang lalaki. Napapikit si Richard nang maguhitan ito ng matatalim na kuko ng commander. Kaagad nakawala si Regina mula sa pagkakasabunot sa kanya ni Richard. Ngunit kaagad din siyang natumba dulot ng hilo. Pakiramdam niya na lapnos ang balat niya sa balikat. Dagdag pa dito ang tindi ng pagkakasabunot sa kanya ni Richard. Tubig! Ang mga mata ko! Tubig! Kinusot-kusot ni Regina ang nahilam na mga mata dahil sa kape. Napuwing siya sa pulbo ng kape, asukal at ng creamer. Kinapakapa niya ang paligid. Kabisado naman niya ang haligi ng bahay dahil 3 taon na din siyang nandoon buhat nang ikasal siya sa halimaw na lalaki. Nang makatungo sa lababo, madali niyang kinapa ang gripo. Pinihit niya yun at isinahod ang mga palad bago ihilamos sa mukha. Nais niyang mapreskuhan ng mga mata at maaninag ang paligid. Habang nililinis niya ang 2 mata, parating naman si Richard upang umbagan siya. Malakas na sinampal ng lalaki si Regina. Kamunti ka na siyang matumba kundi lang nakahawak agad sa doorknob ng CR. Anong ginawa mo sa akin, ha? Imunulat niya ang mga matang nanlalabo pa at naninibago sa paligid. Medyo nakakaaninag na siya pero hilong-hilo pa rin. Dagdag pa na nasapok siya ngayon sa ulo. Muli ulit siyang sinabunutan ni Richard hanggang sa magpantay ang kanilang tangkad. Napaungol si Regina sa sakit. Kasabay din noon ang pananakit ng kanyang anit sa likuran. Tumingkayad na ang babae upang isabay ang pagtaas ng kanyang buhok dahil sa pagkakasabunot. Nang sa gayon, hindi gaano siyang nasasaktan at nahihila pataas ang anit niya. Ano? Matapang ka na ngayon, ha? Kaya mo na ako, ha? Itinuro ni Richard ang natuklap na balat nito sa noo na dumaan sa mata hanggang kaliwang pisngi. Nakita mo yung ginawa mong to, ha? Ayan nagdudugo pa. Bubulagin mo ba ako, ha? Dahil sa panggigigil ni Richard, naitaas muli nito ang buhok ni Regina. Malakas siyang napaaray nang hindi na nakasayad ang mga paa niya sa sahig. Pakiramdam din niya matatanggal isa-isa ang hibla ng kanyang mga buhok. Gumawa ng paraan si Regina upang makatakas. Sinipa niya ang pagitan ng mga binti ni Richard. Namilipit sa sakit ang asawa niya at otomatikong naitiklop ang mga binti. Tinagtad siya ng mura ng mister nang mabayagan niya ito. Nangihina siyang pumunta ng pinto. Sa sala, sa main door, patungo sa tarangkahan upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Subalit, bigla na lang bumagsak ang katawan ni Regina. Sumisirko ang kanyang paningin sa hindi niya malamang dahilan.
Malakas pa din talaga ang impact ng pagkakasampal sa kanya ng asawa noong nasa lababo siya't hinihilamusan ng napuwing na mga mata. Pilit siyang umuusad pagapang kahit nahihirapan. Sumigaw siya sa abot ng kanyang makakaya upang marinig siya ng mga taong dumaraan. Wala nang pakialam si Regina kung masira ang kanyang tinig. Ang mahalagay may tumulong sa kanya. Napayak na siya sa pisikal na pang-aabuso ni Richard. Nagkamali siya ng lalaking inibig. At pinagsisisihan niyo ni Regina na hindi man lang niya nakilatis ang ugali nito bago niya ito sagutin at tanggapin ang pagpapakasal nito mula sa kanya. Akala mo ba may tutulong sa'yo dito? Wala! Walang tutulong sa'yo! Halika dito! Tuturuan kita ngayon ng leksyon! Naramdaman ni Regina ang mga kamay ni Richard sa kanyang paa. Hinatak siya nito papasok sa loob ng bahay. Nakalabas na kasi siya sa main door. Subalit naabutan siya ng asawang nakarecover na mula sa sakit ng pagkakabayag niya dito. Sinisira mo ang pagkalalaki ko, ha? Bakit mo naman yung ginawa sa akin, ha? Hindi mo ba ako mahal? Alam mong ilang ulit kong gustong magkaanak sa'yo pero ano? Wala! Wala pa din akong anak sa'yo! Kasi nga, baog ka! Buti na pinagtisan pa kita eh. Pinagtitisan ko pa yung perlas ng silangan mong amoy lupang hinirang. Ha? Tado to ah. Ano? Sinusubukan mo ako? Sige, magsubukan tayo. Total lumalaban ka na eh. Labanan mo ako. Laban! Sinira ni Richard ang damit pang itaas ni Regina. Sinagpa nga ng lalaki ang liig niya. Wag, Richard! Please! Wag! Naramdaman niya ang malakit na pagdila sa kanyang liig. Hindi niya gusto mga ungol nitong tila anumang oras ay mga ngain ng buhay. Ang mapusok na paggalik na animoy nakakatindig balahibo. Ayaw na niyang maulit ang pagkakaroon niya ng maraming dugo dahil sa marahas na pagbayo nito sa kanya na mas masahol pa sa malaking kabayo. Tigilan mo nito, Richard! Ano ba? Hindi ka pa ba nasanay, ha? Dapat masanay ka na eh. Baka this time, makabuo na tayong dalawa. Ha? Pumalaho ng iyak si Regina. Nagbabaka sakali siyang may makarinig ng kanyang boses mula sa halimaw niyang mister. Maagap na tinakpan ni Richard ang bibig ni Regina. Ngunit nagpabiling-biling siya para hindi makontrol ng mister. Wag! Ano ba? Ano ba? Sinubukan niyang tuhuran ng tiyan ng lalaki pero naging maagap ito at kagad siyang dinaganan. Sinuntok siya ni Richard sa muka. Ayaw mong tamahimik, ha? Ito ba? Dumapo ang kamao ni Richard sa labi ni Regina. Dumugo yun. Parang may natanggal ding ngipin sa harapan ng babae. Nagdurugo na din ang mga gilagid nito sa paligid. Sige, isa pang sigaw mo. Gagamitan na kita nito. May dinukot si Richard sa bulsa ng pantalon nito. Isa itong aserong bakal o knuckle sa kamay. Naningkit ang mga mata ni Regina. Kapag dumampi pa yun sa kanyang muka, tsak na katapusan na niya. Hindi na muling sumigaw pa si Regina. Ipinaubayan na niya ang katawan kay Richard. Pinanood niyang nagubad sa harapan niya ang lalaki. Wala na siyang nagawa kundi umiyak. Habang umaagos ang kanyang luha, naisip niya kung paano siya makakatakas sa impyernong bahay na yon. Baka yun na talaga ang kapalaran niya. Ang mamatay sa taong ito. Nang boxer na lamang ang natira sa katawan ng lalaki, bumugas siya ng dugo. Bagyang nangdiri si Richard sa kanyang ginawa. Kasunod noon ay dinuraan niya ng dugo sa muka ang mister. Nagsalubong ang matalim na kilay ni Richard. Sinakal siya ng lalaki tapos pinagsusuntok gamit ang asero. Ba't tarantado ka, ha? Itong sayo! Narinig ni Regina ang paglagutok ng kanyang bungo. Tila nawala na sa direksyon ng panga niya. Nang dumapo sa mata niya ang asero, pumusitsit ang likido sa mukha ni Richard. Napisat ang kaliwang mata ni Regina sa galit nito. Mahinang napaungol na lang si Regina. Wala nang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Pagod na siyang saktan ng kanyang mister.
Muli uling dadapo ang kanang kamao ni Richard na may asero sa kanyang mukha nang makarinig siya ng isang pagtawag sa labas. Tao po! Tao po! Ano pong kaguluhan ang nangyayari dyan? Tao po! Pinakawalan ni Regina ang mahabang buntong hininga. Nagtaas baba ang kanyang dibdib habang nakikita ang pagbabago ng itsura ni Richard. Naging maamo ang mukha nito, inosente at ngumiti na parang walang nangyari. Bumalik ang pagiging mabait nito na makarinig ng ibang tao. Tao po! May tao ba dyan? Papasok po ako dyan kapag hindi pa kayo sumagot. Isinuot ni Richard ang nahubad na damit. Pinipilit namang gumalaw ni Regina ngunit tanging daliri lamang ang naigagalaw niya. Hindi rin niya maisigaw na nangangailangan siya ng tulong. Pagod na ang isip at puso niya sa mga nangyayari. Lalo na ang nalamog niyang bugbog saradong katawan. Isa pa, nakatingin sa kanya si Richard na may nagliliyab na mga mata. Mas lalo siyang hindi makagalaw. Otomatikong nagyelo ang buong katawan niya sa takot. Sa mga titig pa lang nito sa kanya. Sinasabi ko sa iyo huwag na huwag kang sisigaw. Diyan ka lang. Di lang ikaw ang masasaktan. Sasaktan ko din pati ang mga magulang mo. Pag sumigaw ka, papatayin ko sila. Naikagat ni Regina ang kanyang pang-ibabang labi. Bigla niyang naalala ang nanay at tatay niyang uugod-ugod na. Please, Richard, huwag sila. Huwag. Kahit ako na lang, huwag mong idamay si nanay at tatay. Nagmamakaawa ko sa iyo, Chard. Please. Hinawakan ni Regina ang dulo ng pantalon ni Richard. Sinipa lang siya nito sa mukha. Sumubsob siya muli sa sahig. Nahalikan niya ang sahig hanggang sa umagos na ang dugo nito at gumapang papunta sa mga paa ng lalaki. Hinang-hina na ang katawan niya. Pati ang tinig niya hindi na halos marinig. Nawawalan man siya ng pag-asa pero hiling niya para lamang sa mga magulang niya. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa ugaling halimaw ng kanyang mister. Napakarumi na ng sahig natin, no? Mamaya lampasuhin mo yung dugo mo, ha? Ayokong makakakita ng kahit anong sariwang dugo dyan sa sahig natin. Kapag dumalaw si mama, masisermonan na naman ako nun. Bakit madumi tong bahay? Maliwanag? Chard, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong idamay si nanay at tatay, ha? Huwag mo silang gagalawin, please. Tumitig lang si Richard sa asawa niyang pilit ulit siyang inaabot sa mga paa. Hindi na pinansin ng lalaki ang pakiusap ng asawa. Nang makaporma na muli si Richard, saka nito hinarapang tumatawag sa gate. Diyan ka lang, ha? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang gagawa ng anumang ingay. Papatayin ko ang nanay at tatay mo. Sinasabi ko sa iyo. Please, Richard. Nakikiusap ako sa iyo, huwag. Sabing tumahimik eh. Tinadyakan niya ang maingay na misis at tiyan. Umigik muli sa sakit si Regina. Hindi pa nakontento si Richard. Sinipa pa nito ng maraming beses ang pagmumukha ng babae. Halos hindi na makilala ang mukha ni Regina. Bugbog na ang maganda nitong mukha. Ayaw mong tumahimik, ha? Sige, kapag nag-ingay ka pa habang kausap ko yung lalaki sa labas, tuluyin na talaga kitang patatahimikin. Umapaw sa mga mata ni Regina ang luha. Pumikit siya kasunod ang pagdaloy ng likido sa kanyang mga mata. Narinig niya ang yabag ng asawa palabas ng pinto. Biniling niya ang ulo upang tingnan ang susunod na hakbang ni Richard paglabas ng bahay. Nabahiran ng takot ang mga mata ni Regina. Dinampot ni Richard sa gilid ng pinto ang matigas na baston. Nang laki ang kanyang mga mata, nagpumilit siyang tumayo mula sa pagkakasalampak. Nasa panganib ang lalaking tumatawag sa labas. Itinukod niya ang tuhod sa sahig. Nagganap siya ng makakapitan upang magkaroon siya ng puwersang iangat ang sarili. Subalit malayo pa lamang ang pwede niyang hawakan. Hindi. Huwag, Richard. Huwag mong idamay ang ibang tao. Huwag.
Wag! Nagsusumigaw ang isip ni Regina. Gumagapang na lamang siya patungo sa pinto ng main door. Napapangiwi siya habang inuusad ang sarili sa sahig na yari sa tiles. May marka ng dugong na iwan sa tiles habang inuusad ang lamog na katawan. Tumutulo mula sa kanyang nabutas na kaliwang mata ang dugo. Tila ninakawan siya ng lakas sa tindi ng pagkakasapak sa kanya sa muka gamit ang aserong nakakabit sa kamao ng asawa. Chard, huwag mo siyang saktan, please. Wala pa ding lumalabas na boses sa lalamunan ni Regina. Halos sa kanyang isip lang siya nakakapagsalita. Ilang di pa ang layo niya mula sa pinto ng main door. Nag-isip siya ng paraan para maalarma ang lalaking nasa labas na kausap ni Richard. May nahagip si Regina na tsinelas na nakakalat. Inabot niya yon. Umusog pa siya ng kaunti bago nadampot ang tsinelas at saka naghanap ng babasagin. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang mamahaling flower vase ng kanyang biyenang si Aling Marimar. Naalala niya ang pang-aalipusta nito sa kanya. Hayop ka. Magsama kayo ng anak mong demonyo. Malakas na ibinato ni Regina ang tsinela sa flower vase na nasa ibabaw ng tukador. Sapul na sapul yon. Lumikayo ng malakas na pagkabasag dahilan upang makuryosong lalaking kausap ni Richard sa labas. Oh, ano yung narinig ko sa loob? Sino ba yung kasama mo dyan? Sabi mo wala kang kasama. Bahagyang lumingon ang nagdidilim na itsura ni Richard sa narinig. Ikinuyom niya ang mga kamao. Nanginginig siyang bumulong sa hangin. Gina! Mahigpit na hinawakan ni Richard ang baseball bat na nakatago sa kanyang likuran. Bago ibaling ang atensyon sa kausap na lalaki. Ha? Wala yon. May pusa kasi kami sa loob eh. Alam mo na, yung mga pusa makukulit talaga yun eh. Kung saan-saan sumasampa kapag may makitang daga. Mas lalong nagduda ang lalaki sa sinabi ni Richard nang may tumahol na aso sa loob. Oh, akala ko ba pusa kasama mo? Bakit parang aso naman yata yun? Napailing si Richard. Hindi ba pwedeng may aso't pusa akong alaga? Saka may daga sa loob ng bahay nyo. Ang weird lang ha. Parang malinis naman ang loob ng bahay nyo eh. Mukha namang may kaya kayo. Tumingkayad pa ang lalaki para tingnan kung mayroong tao sa loob. Malakas naman ang pakiramdam nito sa kung ano ang nangyayari. Naiinis naman si Richard dito. Eh ano bang pakialam mo? Porke ba malaki ang bahay, wala nang daga? Ha? Hindi naman. Nagtataka lang kasi ako eh. Nahagip ng mata ni Richard na may logo ang lalaki sa kaliwang manggas. Nag-iba ang direksyon ng labi ni Richard. Napangiwi ito sa pangamba. Taga-barangay ang taong yun. Pakiwari niya isang barangay tanod. At saka sir, di ka ba aware na marurumi ang kanal natin sa street natin? Maraming malalaking daga. Mas malaki pa sa pusa ko yung nakakalusot sa bahay ko eh. Sinasabi ko ito sir, at sana matugunan nyo kagad yung hinaing ko. Ang baho ng imbornal natin oh. Sana naman gumawa naman kayo agad ng aksyon. Maraming napipirwisyo dahil sa imbornal na yan. Tingnan nyo yung kanal oh, tingnan nyo. Baka naman puro ebak na yung mga yan. Gumawa na lamang si Richard ng reklamo para ilihis ang barangay tanod na yon sa pangungwestiyon nito kung may tao ba sa loob ng kanilang bahay. Ano boss? Resolve nyo na yung hinaing ko ha? Wala pa rin ang atensyon ng barangay tanod sa kanya. Malikot pa rin ang mga mata ng lalaki. Hindi mapakalit sinitcheck ang bawat haligi sa labas ng kanyang bahay. Unti-unti nang inilabas ni Richard ang baseball bat sa kanyang likuran. Binubuksan na niya ang gate. Pagkabukas, tangka na sanang hahatawi ni Richard ang barangay tanod sa ulo nito nang magsalita ang lalaki. Sigurado ka ha? Ikaw lang mag-isa dyan sa bahay ha? Pati aso't pusa mo. May narinig kasi ako kaninang sigaw ng babae. Nagkibit balikat ang barangay tanod. Pero, baka guni-guni ko lang siguro yon. Gutom lang siguro ako. Malamang. Gutom ka na nga po siguro boss. Naririnig kong kumakalam na yung sikmura mo eh.
Gusto ko pa naman ngayong papadilim na sariwang laman ng aso. Pwedeng yung aso mo na lang ang tirahin ko. Nagkatinginan si Richard at ang barangay tanod. Kasunod nito ang malakas nilang tawa ng dalawa. Nagbibiro ka lang, di ba? Oo naman, nagbibiro lang ako. Huwag ka nga seryoso dyan, no? Kumakalam na talaga sikmura ko, kaya kailangan ko na talagang kumain. Ulitin ko ha. Wala kang kasama dyan, di ba? Maliban lang sa aso't pusa mo. Oo, boss. Sure na sure yun. Siya nga pala. Sige, sasabihan ko yung mga kasama ko sa barangay natin yung sinabi mo paglilinis ng kanal natin. Naamoy ko rin yung alingasaw ng kung ano mang klaseng ebak yun eh. Sobrang baho eh. Oo nga, boss. Saka ulitin ko rin sa iyo, boss ha. Ako lang mag-isa ang narito. Mga alagang hayop ko lang yung kasama ko dito. Kaya wag po kayo mag-alala. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Okay, sige. Tawag ka na lang kapag may nangyaring hindi maganda ha. Alam mo naman, kapag ganitong malapit ng maggabi, lumalabas sa mga halang ang bituka lalo na yung mga kawatan. Marami na kasing kaso dito sa syudad natin na puro akyat bahay eh. Kaya lagi mong ikandado ang gate nyo ha, pati yung nasa loob. Kita mo nakabukas pa. Ilak mo ha. Yung bintana sa second floor pati sa likod ng bahay mo para walang makapasok na mga mapagsamantala. Lalo na yung mga mababangis na hayop. Oo, boss. Hayaan nyo. Gagawin ko po yung bilin nyo sa akin. Salamat po sa paalala. Okay, sige na. Alis na ako. Roronda pa ako sa kabilang subdivision eh. Saka kakain muna ako. Hinimas-himas pa ng lalaki ang malobo nitong tiyan. O sige boss. Ingat po ah. Salamat po uli. Pag-alis ng barangay tanod, tumalikod na si Richard na nagdidilim ang anyo ng mukha at pumasok na sa loob ng bahay. Umikot siya sa kanyang bahay. Sa likod noon, makikita na nakakulong ang asong may lahing Shih Tzu na regalo pa sa kanya ng inang si Aling Marimar. Tinanggal niya ang lock at pinakawalan ng asong may breed. Ikaw, lintik ka. Pahamak ka. Kapag sinabi kong tahimik, tahimik lang ha? Malakas ang bawat hampas ni Richard, gamit ang matigas na baseball bat sa puting Shih Tzu. Para namang naiipit ang hayop sa bawat tangis nito habang patuloy niyang sinasaktan nito. Tumalsik sa kanyang muka at nagkalat sa pader ang dugo ng aso. Hingal na hingal siya matapos siyang mapatay ang Shih Tzu. Oy, dito mahimik ka. Sunod naman niyang pinuntahan ang asawang si Regina na nasa loob. Pagpasok ni Richard sa loob ng bahay, wala nang asawa niya kung nasa ang kinaroroonan nito kanina. Mas sumabog sa galit si Richard. Regina! Nasaan ka? Lumawak ang pagkakangiti ni Richard nang may mga marka ng dugo siyang nakita sa sahig. Akala mo matatakasan mo ko ha? Mas lalo mo lang pinadadali buhay mo, tanga! Sinundan niya ang malakit na dugong yon patungo sa palikuran. Nagingit-ngit siya sa galit ng nakabukasyon. Lumipat ang mata ni Richard sa labas. Nakita niya si Gina na nasa gitna na ng kalsada. Paika-ika. Medyo malayo na sa kanilang bahay. Hindi niya akalain na alam nito kung saan maaaring tumakas. Regina! Bumalik ka dito! Sinusubukan mo talaga ako ha? Mabilis na tumakbo si Richard upang mahuli ang asawang nakalayo na. Nagpalinga-linga pa ang lalaki kung may ibang tao o sasakyang dadaan. Pasalamat na lamang siya dahil walang nagkataong may dumaang kahit na anong nilalang o transportasyon. Naabutan niya kagad ang misis na si Regina. Sinabunutan niya ito bago buhatin. Tatakasan mo pa akong bruha ka ha? Chard, rangawa mo na. Pakawalan mo na ako. Gusto ko na umuwi kina nanay at tatay. Hayaan mo na ako, Chard. Huwag mo kong gawing tanga ha? Para ano? Para magsumbong ka sa kanila? Para ipakulong ako? Ha? Manigas ka no? Chard, ibaba mo ako. Ayoko na sa'yo, please. Ayoko na. Binuhat ni Richard si Regina papasok ng kanilang bahay.
Sa kanya ibinalibag ang lamog nitong katawan sa sahig. Tumama ang ulo ng kanyang misis sa tiles. Napailing ang lalaki. Naalala niya ang sinabi ng barangay tanod na ikandado ang lahat ng pinto at isara ang lahat ng bintana nang sa gayon walang makapasok na ibang tao. Sa kanya muling binalikan ng kaawa-awang si Regina. Ngayon, wala nang ibang makakapasok. Solong-solo na kita ngayon, Regina. Dinilaan pa niya ang sariling labi. Sinabunutan niyang muli ang misis at malakas na iniuntog ito sa sahig. Ubus na ako sa iyo, Regina. Wala na akong nararamdamang pagmamahal sa iyo. Nanghihinang pilit na tumayo ang babae pero kaagad din itong bumagsak sa sobrang panghihina. Umubo si Regina at sumuka ng dugo. Patayin mo na lang ako, Chard. Ayoko na. Pagod na ako sa'yo. Sawang-sawa na akong tinatrato mong parang basahan. Inaalila. Sinasaktan. Pinagsisisihan ko ng pinakasalan pa kita. Pinagsisisihan kong umibig ako sa'yo. Sa isang demonyong katulad mo. Tumahimik ka! Lumaki ang ulo ni Richard sa mga sinabi ni Regina. Dinampot ng lalaki ang baseball bat na nasa sahig. Hinataw niya ng malakas sa ulo ng baseball bat ang kanyang misis. Galit na galit siyang pinagtatatadtad ng hataw ang babae. Sabing tumahimik ka eh! Tahimik! Walang awa niyang hindi tinigilan ng hampas ang ulo ni Regina. Hanggang sa madurog ito. Nagkalat sa sahig ang utak ng babae. Ang isa nitong eyeball ay tumalsik patungo sa ilalim ng lamesa. Gumagalaw-galaw pa ang hintuturo nito bago tuluyang malagutan ng hininga. Tagaktak ang pawis ni Richard na binitiwan niya ang baseball bat sa sahig. Lumikayo ng malakas na tinig na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bahay. Nasa bunutan ni Richard ang sarili niyang buhok. Tiningnan niyang maigi si Regina. Doon lang niya napagtanto na napatay niya ang sariling asawa. Regina? Regina! Uy! Tumayo ka nga dyan! Regina! Niyugyug ni Richard ang katawan ng kanyang asawa. Maski anong tawag niya dito, hindi na talaga gumagalaw ang kanyang misis. Anong ginawa ko? Rina! Rina, bumango ka dyan! Ipagtimpla mo ako ng kape, oh! Ipagtimpla mo ako, hoy! Sabing bumangon ka eh. Bakit ayaw mong gumalaw? Ano ba? Tatamad-tamad ka na naman eh! Bangon! Ay! Iyak tawa na ang ginagawa ng nawawala ng bait na si Richard. Nagsumiksik ang lalaki sa may sulok. Nanlalamig ang buo niyang katawan na niyakap ang sarili habang tinitingnang maigi ang ginawa niyang krimen. Anong gagawin ko? Ano bang ginawa ko? Anong gagawin ko? Kinakagat na ni Richard ang mga daliri. Nginangat-ngat niya ang mga kuko niyang madudumi. Di kalaunan nagulat siya nang tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Dinukot niya yun at sinagot ang tumatawag. Hello? Anak, kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo. Hindi mo sinasagot ang tawag. Eh palagi mo namang hawak ang cellphone mo. Sinasadya mo yatang hindi sagutin eh. Ano nangyayari? Anong balita? Nag-aalala ako sa iyo, anak. Nabalitaan ko dito sa mga kumari ko na nakulong daw kayo ng asawa mo kahapon na. Ano na naman bang ginawa ng asawa mo, ha? Dapat lumayo-layo ka na dyan. Palas yan. Ayaw mo kasing makinig sa akin eh. Ang tigas din ng ulo mo kasi. Nahahawa ka na sa katangahan yan. Hindi ka na talaga natuto. Nay! Nay!
Ah, bakit ka umiiyak? May ginawa ba sa iyo ang asawa mong antipatika? Ang sumunod na sinabi ni Richard ang nagpanginig sa buong kalamnan ng kanyang ina. Nay, patay na po si Gina. Patay na po siya. Hindi kaagad nakasagot si Aling Marimar sa kabilang linya sa balitang sinabi nito sa ina. Hindi makapaniwala ang ina niya sa kanyang isiniwalat. Para pa itong naguguluhan kung paanong nangyaring namatay ang kinaiinisan nitong manugang. Ano? Bakit? Anong nangyari? Hindi ba kasama mo pa siya kahapon? Kasama mo pa siyang bumisita dito Nay, wala nang maraming tanong. Pumunta na lang kayo dito sa bahay, Nay. Ayoko pong makulong ulit. Babalik na naman ako sa kulungan eh. Nay, tulungan mo ako, please. Please, Nay. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Magsasalita pa sana ang ina ni Richard pero pinatay na niya kagad ang tawag nito. Nasa punya ang bibig. Hindi niya mapigilan ng hindi maiyak. Balisang-balisa siya sa kanyang ginawa. Ayoko makulong. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Wala akong ginawang kasalanan, no? Wala! Ay, anong sinasabi mong kasalanan ko? Umalis kayo! Umalis kayo sa pamamahay ko! Ano ba? May nakikita si Richard na mga figurang mahaba ang sungay. Tumatawa yun sa kanya. Nakangiti. Sinasabihan siyang demonyo ring katulad nila. Inaaya siyang sumama ito sa kanilang kaharian. Hindi ako sasama sa inyo, no? Kahit anong mangyari, hindi ako sasama sa inyo. Ano ko, bali? Umalis kayo dito! Umalis kayo! Tinakpan ni Richard ang kanyang muka. Maraming bumubulong sa kanyang buong buo ang mga boses. Hinahaplos din siya sa batok ng mga ito na nagpapatindig ng kanyang balahibo. Maya-maya, wala na yung mga boses na naririnig niya. Napatayo si Richard. Nandun pa rin ang kalunos-lunos na bangkay ni Regina sa sahig. Napaatras ang lalaki at nagsisigaw uli. Hindi ako may gawa niyan. Hindi ako, no? Hindi! Anak, anong nangyari? Napalingon naman si Richard. Dumating na rin ang kanyang ina. Wala pang kalahating oras dumating na si Aling Marimar sa bahay ng kanyang anak na si Richard. Alalang-alala siya sa sinabi nito sa kanya. Di niya mawari ang nararamdaman ng matanda. Kumukuluman ang dugo niya sa kanyang manugang na si Regina pero wala sa isip niya na mamamatay ito. Lalong-lalo na napatayin ang sarili nitong asawa. Ang kanyang anak. Pinindot ni Aling Marimar ang doorbell ng bahay ni Richard. 30 segundo ang hinintay niya bago muling masundan ang pagpindot niya ng doorbell. Anak! Anak! Anong nangyayari? Sa muli niyang pagpindot ng doorbell, binuksan na ni Richard ang pinto. Bagya itong nakaawang bago nakarinig ng pagsitsit. Marahan siyang pumasok sa tarangkahan hanggang sa makarating sa main door. Nagpalinga-linga pa si Aling Marimar kung may makakakita sa kanya bago pumasok sa loob. Natatarantang nilak kagad ni Richard ang pinto. Anak! Anong ginawa mo kay... Napatras si Aling Marimar at napasandal sa pinto nang makita ang malagim na sinapit ni Regina. Parang dinurog na floor wax na nagkalat ang utak nito sa sahig. Kilalang kilala niya ang suot ng babae na floral at ang leggings nitong kulay asul. Ang huling suot ni Regina noong sinesermonan niya ito sa kanilang bahay. Anak! Bakit mo pinatay ang asawa? Nay, tulungan mo na lang ako. Idispatcha natin itong bangkay. Wala nang maraming pangtanong. Pero anak, nakagawa ka ng krimen. Diyos ko po! Napa-sign of the cross si Aling Marimar. Unang beses niya yung ginawa sa tanang buhay niya. Alang-alang sa anak na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Nay, di ba ito rin naman ang gusto mo? Ang mawala si Regina? Anak,
Wala akong sinabing ganyan. Bakit mo kinitil ang buhay ng asawa mo, Diyos ko? Nay, anak mo ko, di ba? Mas mahalaga naman ako sa inyo kaysa dyan sa babaeng yan. Oo naman, anak. Pero asawa mo pa rin siya. Bakit mo ginawa ito? Ako naman. Nay, tutulungan mo ba ako na iligpit itong bangkay o isusuplo mo ang sarili mong anak sa mga pulis? Pamili ka! Nagmamakaawa ang tinig ni Richard sa matanda. Tila tinamaan naman ang pusong ina ni Aling Marimar sa tono ng pananalita ng anak. Nakita niya na nangangatog ang mga kamay nito sa pagkabalisa. Anak, siyempre, ikaw ang pipiliin ko. Dapat pa ba itanong yan? Kung ganun tulungan mo ako, Nay. Please. Wala nang inaksayang panahon ng mag-ina. Nilinis nilang dalawa ang ginawang krimen ni Richard. Nagtulungan silang dalawa na kuskusin ang mga dugong tumalsik gamit ang Zonrox at muriatic acid upang walang ebidensyang makuha ang mga pulisya kung sakaling imbestigahan nila ang bahay. Naunang dinispatcha na mag-ina ang asong pinatay ni Richard. Napalitan ng hinanakit sa puso ni Aling Marimar dahil pati yung Shih Tzu na inirigalo niya dito noong birthday pa niya. Idinamay niya sa galit sa asawa. Anak, wala namang kasalanan ng aso. Bakit pati aso nilasog mo? Wala nang halaga ang aso na yan sa buhay ko, Nay. Pero regalo ko sa iyo yan, anak. Huwag ka na nga manumbat, Nay. Ilibing na lang natin to bago pa may makakita. Ibinaon nila sa lupang hinukay nila sa bakuran ng aso. Matapos noon, inilagay naman ng mag-ina ang bangkay ni Regina sa itim na garbage bag. Naganap sila ng pwedeng pagtaguan sa patay na katawan ng babae. May nakita si Richard na butas na kumukonekta sa Poso Negro. Sinipak pa yun ng lalaki. Habang si Aling Marimar isinilid pa sa isang kahon ang pinaglalagyan ng bangkay ni Regina. Pinagtulungang sementuhin ng mag-ina ang kahon. Pinatuyo muna nila yon ng 6 na oras. Saka binalikan para iligpit mabuti. Binuhat ng mag-ina ang natuyong semento. Saka ipinatok sa butas ng Poso Negro at tinapalan muli ng panibagong semento. Parehong pawis na pawis ang mag-ina sa ginawa nilang pagligpit sa bangkay ni Regina. Niyakap ni Aling Marimar ang anak na mangyak-ngyak sa nangyari. Pinapangako ko sa iyo, anak. Mananatiling lihim sa ating dalawang mag-ina ang ginawa mo sa iyong asawa. Huwag ka mag-alala, anak. Itatago natin to habang buhay. Hindi ka makukulong. Mahal na mahal kita, anak. Nay, mahal na mahal din po kita. Salamat po, ha. Makakahanap ka rin ng bagong babae sa buhay mo, anak. Yung bibigyan ako ng apo. Hindi yung babaeng yan na baog. Napahagulgol ng iyak si Richard. Tumahan lamang siya ng aluin ng ina. Kumalma na siya at nangingiti-ngiti. Nagbago lamang ang reaksyon ng lalaki nang may mapansin siyang may nakasilip sa likuran ng Poso Negro. Nay, may nakita po ako. Ano yon, Chad, anak? Hindi na itinuloy ni Richard ang susunod na sasabihin. Nang biglang matalim itong tumingin sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Habang nakangiti ito ng nakakaloko sa dilim. Pinagmasdan pa niyang maigi ang sumisilip. Bagya siyang napatras ang matanggal ang mata nito sa loob ng eye socket. Iyon po, Nay, oh. Iyon po. Gumulong-gulong ang mata nito papunta sa mga paa niya. Napatayo si Richard. Inapakan niya yung mata. Napisat yun bago niya iangat ang ulo. Wala naman na. Anak, ano ba yan? Nay, yung mata. Ah! Tumambad kay Richard ang maputlang mukha ni Regina. Walang mata ang kaliwa nitong eye socket. May black eye sa kanang mata. May pasa sa magkabilang pisngi. Puro sugat ang hubad nitong katawan. Habang lumuluha ng sariling dugo. Bakit mo ako pinatay? Umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang boses nito. Nananaghoy si Regina. Unti-unting natatanggal ang mga ngipin nito sa paligid. Pinahal kita. Pero bakit mo ako pinatay, Charlie? Ganun ba ang definition mo ng
Ang sumunod na nakakahindik na ginawa ng multong si Regina ang pagsuka nito ng itim na likido. Puro itim na bulati ang isinuka ng kaluluwa ng babae. Sigaw ng sigaw si Richard. Napaurong siya sa pandidiri ngunit naabutan pa rin siya ng mga itim na bulating isinuka ni Regina. Gumapang sa binti niya ang mga bulate hanggang sa kanyang muka. Pilit na pinapalis niya ang mga bulating sumasakop sa kanyang katawan hanggang pumasok na sa kanyang bibig. Wag! Wag! Napabalikwas ng bangon si Richard. Para siyang umahon mula sa pagkakalunod. Malalim pala siyang nakatulog sa sofa. Isa lang palang masamang panaginip ang lahat. Oh, anak, bakit ganyan ang itsura mo? Nay, si Regina. Anak, wala na si Regina. Patay na siya. Wala na yung OA mong asawa. Mag-move on ka na. Pero Nay, para pong totoong-totoo kasi. Yung mata po niya. Ano po? Ay nako anak, huwag mo nang isipin yung ginawa natin sa kanya ha. Isang linggo na noong nadispatcha natin ng tangang iyon. Wala na siya, okay? Naintindihan mo ba? Inuulit ko ha, para hindi ka nananaginip. Wala na siya. Kaya maghanap ka na ng bagong asawang mabibigyan ka ng anak. Pero Nay, napanaginipan ko po siya. Ay nako, ang kulit! Konsensya mo yan. Wala ka namang ganon, di ba? Huwag kang makonsensya, anak. Hinahabol ka lang ng sarili mong multo. Tingnan mo ko, chill-chill lang. Asikasuhin mo na lang ang trabaho mo. Balikan mo yung trabaho mo sa talyer. Mas malaki ang kikitain mo doon. Ako na ang bahala mag-text sa nanay at tatay ng asawa mo. Paiiranin ko na lang yung pagiging OA ko para kapanipaniwala na ako yung anak nila. Ay nako, bakit ko ba ito ginagawa? Ay sige na, mag-aasikaso muna ako sa kusina ha. Babalikan kita anak. Pag-alis ni Aling Marimar sa may sala, hinabol naman ni Richard ang kanyang hininga. Pakiramdam niya, totoo ang nakakakilabot na senaryong napaniginipan niya sa krimeng ginawa nilang mag-ina kay Regina. Napatingin siya sa kanyang buong bahay. Kinusot niya ang dalawang mga mata. Nababalutan ng dugo ang pader. Napailing si Richard. Namamalikmata lang ako. Hindi totoo itong nakikita ko. Napapikit si Richard. Hiniling niya na sa kanyang muling pagdilat wala ng dugong bumabalot sa buong bahay niya. Nagbilang siya hanggang 3. Sa muling pagdilat ng lalaki, na doble ang laki ng mata niya nang tumambad sa kanya ang ngiting-ngiting hitsura ni Regina. Nakakakilabot ang bawat ungol nito na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Chard, mahal mo naman ako, di ba? Naalala ko yung ginagawa mo sa akin araw-araw. Dinidilaan mo ang lig ko hanggang sa kabibi ko. Gawin mo ulit sa akin yun, Chard, please. Lumapit ang mukhang naaagna sa mukha ni Richard. Naamoy niya ang mabaho nitong hininga. May nahulog na gumagalaw na uod sa kanyang hita. Nagtatarang si Richard. Tumitindig ang kanyang mga balahibo sa pandidiri. Hindi mo na ba ako mahal? Bakit ka nakapikit? Hindi ba gusto mo naman to? Halikan mo ko, Chard. Halikan mo ko. Naramdaman ni Richard ang magaspang na labi ni Regina. Napadilat siya at inilayo ang ulo ng nagmumultong asawa. Mas lalo siyang nawindang nang mahiwalay ang ulo ni Regina sa katawan nito. May mga nagsisilaglagang mga uod at bulate sa nakabuka nitong bibig. Ang bawat tipak ng laman nito ay nangangamoy ebak. Ang balat ay marahang nagkakapira-piraso. Nagkalat sa sahig ang marupok na katawan ng asawa pero dinig na dinig pa din ni Richard ang panaghoy nito. Hindi mo na ako mahal, Richard. Napakasarili mo. Kayo ng nanay mo. All this time, nagpakamartir ako sa'yo. Pero anong ginawa mo? Patuloy mo akong sinasaktan.
Hindi mo ko mahal. Tama na! Ano ba? Tama na! Hindi kita titigilan hanggat hindi tayo nagkakasama hanggang sa kabilang buhay. Chard, sana kapag nakita tayo sa itaas, kung makikita man tayo, mahalin mo na ako. Umaasa akong mamahalin mo ako. Gina! Tama na! Hindi kita mahal! Hindi! Mariing tinakpan ni Richard ang magkabilang tenga. Rinding-rindi na siya sa boses ni Regina na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Para nagsasabog ang kanyang eardrum sa boses nito. Kasunod pa ng nakakainsulto nitong pagtawa. Ano ba? Tama na sabi! Rina! Hindi ka kita mahal eh! Ang kulit mo, lubayan mo ako, Gina! Nagmamakawa ako sa'yo, tama na! Anak, ayan ka na naman eh. Tumayo ka nga dyan sa sahig. Bakit ka dyan nakahiga? Parang wala sa sariling biglang napatayo si Richard. Wala ng dugo. Wala ng Regina ang nagpapakita sa kanya. Nay, si Gina po, si Regina. Shh! Tahan na. Nandito lang ang nanay. Tanggalin mo sa utak mo ang babaeng iyon. Ang importante, nandito ko. Palaging nakasuporta sa iyo. Malalagpasan natin pareho ito, anak. Pinakalma na naman si Richard ng kanyang ina. Natanggal sa isip niya ang nakakakilabot na imahinasyong nagpaparamdam sa kanya si Regina. Habang nakayakap sa kanya si Aling Marimar, nakarinig siya ng daing. Pagmamakaawa at pakikiusap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nay, narinig mo yon? Yung alin, anak? May babaeng umiiyak. Nay, nasa taas. Parang boses ni... Nay, bakit parang tumitigas ka? Nay! Kumala si Richard mula sa pagkakayakap sa kanyang inang si Aling Marimar. Muli ulit siyang napasigaw ng bangkay ni Regina ang yumayakap na sa kanya. Nang didiri niyang binitiwan ng katawan ng babaeng patay na. Napatras siya ng marahang nakakapira-piraso ang laman nito at kumakalat sa sahig. Tama na, Richard. Nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo na akong saktan. Tumakbo si Richard palabas ng kanilang bahay. Dinig na dinig pa din niya ang hagulgol ng asawa. Ang pagmamakaawa nito, ang bawat sampal, suntok, tadyak at sipa na ginagawa niya dito. At nang minsan niya itong hiwain sa liig kapag hindi na pagbibigyan ng kanyang gusto. Sinabing tigilan mo na ako eh. Patay ka na eh. Patay ka na, Gina. Patay ka na. Manahimik ka na sa ilalim ng hukay. Mas lumakas pa lalo ang halakak na naririnig niya kay Regina. Hindi ko makakalimutan ang mga ginawa mo sa akin, Chard. Lahat yun ay ibabalik ko sa iyo. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo na pagbabayaran ang pagmamaltrato mo sa akin. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada. Hinarang niya ang taxi. Tapos sumakay siya doon. Tulong, Manong. Takbo na. Bilis, andal mo na. Saan tayo, boss? Teka, bakit parang madaling-madali ka, boss? Dalhin mo ko kung saan malayo kay Gina. Gina? Boss, sinong Gina? Gina naliligo? Biro lang, boss, ha? Huwag ka na maraming tanong. Magmaneho ka na. Nandiyan na siya. Sinusundan niya tayo. Uy, ayun siya oh. Lumilipad siya. Itinuro ni Richard ang nakangiting kaluluwa ni Regina na naglalakad sa himpapawid. Napakataas nito. Mas mataas pa sa gusaling na pagmamasda ng lalaki. Dahil sa sindak ng driver kay Richard, pinandar na lang nito ang taxi. Tulala siyang napatingin sa labas ng bintana. Ilang saglit pa, may nagsalita sa kanyang tabi. Chard, ihatid mo na ba ako kay nanay at tatay? Miss na miss ko na sila, Chard. Parang awa mo na. Dalhin mo na ako sa kanila, please.
Pamilyar ang tinig na yun ng kanyang asawa. Marahan siyang tumingin sa katabing pasahero kahit wala naman siyang ibang kasama sa sasakyan maliban sa driver sa front seat. Nang hilakbot si Richard na yung asawang si Regina nga ang katabi nito. Pailalim itong nakatingin sa kanya habang nababalot ng kilabot ang peke nitong ngiti. Ihatid mo na ako kay nanay at tatay. Gusto ko na silang makasama, Chard. Ihatid mo ko. Manong, ihinto mo tong sasakyan, dali! Subalit hindi man lang siya naririnig ng driver. Tumingin ng lalaki sa rearview mirror. Nahindik siya sa refleksyon na si Regina ang nagdadrive ng taxi. Binuksan niya ang sasakyan kahit patuloy ito sa pag-andar. Tumalon siya at nagpagulong-gulong siya sa tabi ng kalye. Nagkaroon si Richard ng galo sa braso. Narumihan ang kanyang damit. Tinakbuhan niya ang taxi na sinusundan siya. Lumusot si Richard sa makitid na lugar. Pagkaluwa niya ng iskinita, tumambad sa kanya ang sikat ng araw. Subalit ang mukha lang ni Regina ang nakikita niya sa kalangitan. Chard, uwi na tayo. Diba, gagawa pa tayo ng baby? Subukan ulit natin. Huwag tayong titigil hanggat hindi tayo nakakabuo. Napaupo si Richard sa tabi ng gutter. Sinabunutan niya ang buhok. Pinagsusuntok ang sariling ulo at malakas na tinapik-tapik ang magkabilang tenga. Rina, tigil na, tama na. Huwag kang maingay. Ang ingay mo eh. Rina! Sabay-sabay na nagtinginan ng mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada sa nababaliw na lalaki. Tuloy nang nawala sa sariling bait si Richard. Paulit-ulit niyang bukang bibig ang pangalan ni Regina habang sinasakta ng sarili. Nang diri pa ang mga taong dumaraan at napangiwi nang dukutin ni Richard ang ebak ng asong kalye at isinubo sa kanyang bibig. Sa mga mata ni Richard, yun ang ulo ni Regina na nadurog. Kakainin kita para mawala ka na. Para tigilan mo na ako. Sarap ng utak mo. Sarap mo, Gina. Matapos maubos ni Richard ang dumi ng hayop, muli ulit niyang sinakta ng sarili. Pinagsusuntok niya ang kanyang ulo. Pinipingot ang sariling tenga. Nagpagulong-gulong sa tabi ng gutter. Mukha na siyang taong grasa sa paningin ng mga taong nagdaraan. Samantala, nag-aalala naman si Aling Marimar sa anak na si Richard. Hanggang ngayon, hindi pa din nakakauwi ang anak niya. Lumipas ang isang araw, isang linggo, isang buwan. Wala pa din. Kahit ikinalat na niya ang larawan ng anak, wala pa ding balita patungkol sa nawawalang si Richard. Anak, Richard, nasaan ka na? Magpakita ka naman sa akin, no? Miss na miss ka na ng nanay. Sa kalagitnaan ng pagbibigay ng matanda ng larawan ni Richard sa mga tao sa kalyeng yon, may nakita siyang figura ng babae sa kabilang kanto. Medyo natatabunan nito ng mahabang buhok ang muka, ngunit halata na masama ang titig nito sa kanya. Naitakip ni Aling Marimar ang bibig. Tinakpan ni Aling Marimar ang bibig. Hindi nakasayad sa lupa ang mga paa nito. Nailipat ni Aling Marimar ang kamay nito sa bibig pababa sa kanyang dibdib. Regina! Nang may mga dumaang tao, bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Kumunot ang noo ng matanda. Pagod lang siguro ako. Ilang saglit pa nakarinig si Aling Marimar ng mga sumisigaw. Kaagad nagkagulo ang mga tao sa insidente. Kumpul-kumpul agad ang mga ito. Dahil dakilang tsismosa din si Aling Marimar, tiningnan niya ang pinagkakaguluhan. Ay, grabe! Tumalon talaga siya dyan sa building na yan. Ang lakas talaga ng tama ng taong yan, no? Iba talaga kapag nakakatikim ng droga. Sinisira talaga nito ang isip. Ay, oo nga. Pero balita ko, kaya sa tumikim na ipinagbabawal na gamot dahil sa isang babae. Baka ex niya na iniwan siya. Lagi ba namang bukang bibigay Gina, Regina? Nako, ano ba yon?
Mag-isang tao lang ba yun? Kawawa naman. Napasigaw si Aling Marimar nang matagpuan ng anak na si Richard na dilat ang mga matang wala ng buhay. Basag ang bungo. Nagkalat sa kalsada ang dugo nito mula sa ulo. Tanggal din ang kaliwa nitong mata. Naigagalaw pa nito ang mga daliri ngunit mga sandali lang. Binawian na rin ito ng buhay. Walang kasing sakit sa isang ina na makitang nabaliw ang anak dahil sa pagbumulto ng asawang si Regina. Mahigpit niyang niyakap ang anak na nababalutan na ng grasa. Maduming-madumi na ito at di makilala. Sinisisi ni Aling Marimar ang kanyang sarili sa pagiging pabayang magulang niya kay Richard. Awang-awa siya sa kaisa-isa niyang anak. Naghihinagpis man ay wala na siyang magagawa. Patay na ang anak niyang si Richard. Kung nandun lamang si Aling Marimar noong panahong nawawala na sa katinuan ng anak, baka hindi nangyari ito sa kanya. Anak, patawarin mo ako. Patawad. Napalingon ng matanda na may magsalita sa kanyang likuran. Buti nga sa kanya. Ngayon, matatahimik na ako. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marimar nang masilayan ang manugang na si Regina. Nakakakilabot itong nakatingin sa kanya habang naglalabasan ng mga kumikibot na uod at bulati sa mata, ilong, bibig at tenga nito. Di kalaunay napahawak si Aling Marimar sa dibdib at nahimatay. Muling nagkagulo ang mga tao nang dilat na nawalan ng buhay ang matanda. Sumunod na rin si Aling Marimar sa kanyang anak na si Richard. Minsan, mas nakakatakot pa ang tao kaysa sa mga multo. Bakit? Hindi natin alam kung anong ugaling meron sila kapag nakilala na natin ito na matagal. Kaya sa mga nagbabalak mag-asawa, kilatisin niyo muna ang ugali ng magiging kapareha niyo bago kayo dumako sa susunod niyong buhay na kasama siya. Dahil baka matulad kayo kay Regina, nagmahal, nasaktan, at nagmulto. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.